Importante po ito pag-usapan natin. Kasi po, most of you knows that we are in the series of finding your purpose in God. Amen? May series tayo. And today is the final topic. Nako, final na to. On this purpose series. Now, ito na po yung last. At alam nyo po, napakalaki ng pasasalamat ko kay Lord because I think this is the second time na ako pinagturo na series. Kung maalala ninyo, ang una po natin tinuro dito yung sa Hebrews 6, 1-2. Tama? Naalala nyo yan? Yung principles, yung foundation ng Christianity. Amen po ba? Sino nakaalala nun? Taas ang kamay. Oh, yan. Walang nagtaas ng kamay. Taas ang kamay. Sino nakaalala? Yan. Amen. At ngayon po, ito na nga po yung last. Finding your purpose in God. Bakit dito wala po? Dito ako nakatingin, wala po. Meron na pala. Amen. Sige po, Finding Your Purpose in God, Part 5. Isang malakas na palakpak nga para kay Lord. Come on. Salamat po, Panginoon. Thank you, Holy Spirit. Nakalima na po kami. Grabe, ito na yung last. And I want you to focus right now because alam niyo po, nung ito po itinuro ko sa inyo, no? Nung tinuro ko po sa inyo to, ang unang-unang goal ko po, at ang unang-unang ipinaalam sa atin ng Panginoon, is dito sa series na to, lahat po tayo is may calling. Lahat tayo may purpose. Tama? At dahil sumusunod ka sa calling mo, dahil sumusunod ka sa purpose mo, ikaw yung target ng kalaban. Baka hindi mo alam. Kasi po, in the past, napakarami na pong sumuko. Lot of people, lot of Christians surrendered, they quit, they stop. Why? Because nung gusto na nilang sumunod sa Panginoon, inatake sila ng katakot-takot na problema. Amen? Hindi ko nilalahat, pero mostly ganun po. Ngayon, kaya ko po tinuro to para sa pagsunod mo sa Panginoon, hindi ka magkukwit kasi narinig mo na. Narinig mo na itinuro sa pulpito na kaya ka pala dumadami ang issues mo, dumadami ang difficulties mo because nagsisimula ka ng sumunod kay Lord. Amen? Wag na wag po kayong magkukwit. Wag na wag kayong mawawala. Because po, in the end of the day, tandaan nyo palagi, lahat po tayo haharap sa Panginoon. At hindi po aksidenteng nakaupo ka dyan. Ang sabi po ng John 15:16, I did not choose you, but ano ba yung salita ngayon? Tagalogin na lang natin. Ayan. Hindi mo ako pinili, pero akong pumili sa'yo. Sabi ng Panginoon, nung nakakilala tayo kay Lord, nung first timer kami, ginamit ang Panginoon, tama? Ginamit niya lang yon, pero talaga pong ang desisyon sa Diyos. At kaya ka nakaupo dyan, kasi sa dami ng pinili, ikaw ang nagtuloy-tuloy. Ang sabi po ng Bible, maraming tinawag, kukunti ang pinili. Alam mo ba't ka pinili? Sabi mo sa katabi mo, alam mo ba't ka pinili? Kasi nagdesisyon kang magtuloy-tuloy. Ilan na yung pinatayo natin dito, tumanggap kay Lord. Tumanggap naman kitang-kita ko pero hindi na bumalik. Amen? Pero yun na yung chance sana nila na tinawag sila ni Lord. Ako po, we are so blessed po kami po because when we came first in the Christian church doon po sa Dubai, June 14, 2002, hindi kami nawala, dire-diretso na. And I'm so glad na hindi po ni Lord yung puso namin, tama yung desisyon namin. Amen? So ngayon, ito pong finding your purpose in God is because I want you to know, I want you to be informed, I want you to be aware na meron po talagang pagsubok na darating sa buhay natin once na tinanggap mo at nag-obey ka sa calling ni Lord. Para po hindi tayo sumuko, para hindi tayo mag-quit, para hindi tayo mawala. And this is the purpose. Amen? Now, to give you our first timer, and dahil yung mga new ones na hindi nila na-receive to, yung 1, 2, 3, 4, I will just want to give a quick recap. Sabi niyo nga, quick recap. We talk about in the past series, why God has created you. We talk about how to identify your purpose with God. And I mentioned, sinabi ko po that everybody of us has a purpose. God created you for a reason. Hindi ka aksidente. You're not an accident. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka aksidente. Paano ka man lumabas sa mundo, wala ka mang ama, inampun ka man, hindi ka aksidente. Amen? You're not an accident. Amen? You are not just a coincidence.
You are not just a result of an encounter of your father and mother. Hindi po. Alam na ni Lord talaga na ipapanganak ka, alam na ni Lord ang pangalan mo. Di ba sabi ng Bible, from the womb of your mother, God already knows you. God already separate you. Amen? Amen po? So, not just a result of an encounter of your father and mother, but God has a purpose, kaya ka nag-exist. Dapat nyo po maintindihan yan. The main goal, bakit ako nagturo sa inyo ng finding your purpose, as I said, para po mapaglabanan mo lahat ang pagsubok na haharapin mo once na tinanggap mo si Lord. Pero tandaan nyo rin po, sabi ni Lord, na walang pagsubok na iaalaw ni Lord na mangyari sa buhay mo na hindi mo kaya. Kaya mo yan. Sumuko ka lang kasi. Tama? Kaya sabi ni Gab kanina, ang faith matetest kapag wala ka na. Meaning, ang faith matetest kapag nasa gitna ka ng trials. Amen? Hindi yung kapag sagana ka. Tama po? So, sinabi ko rin dati na once you obey and do your God-given purpose, you will encounter lots of player haters. Maraming mga kakilala mo, kaibigan mo, katrabaho mo, kapamilya mo pa ang makakalaban mo. May mga taong gagamitin ng demonyo to distract you, to stop you, amen, to make you quit sa purpose ng Diyos sa buhay mo. As a matter of fact, sabi ko po sa inyo, yung mga player haters are indicators or indications that you are headed in the right direction. Kapag marami kang player haters, nasa right direction ka. Amen? Kasi hindi lahat ng tao matutuwa talaga sa gagawin mo. Kaya nga napako ang Panginoon, hindi sila natuwa. Amen? How many of you remember that? So don't get frustrated. Don't get upset. Don't get mad or anything like that. Kapag ito'y dumadaan sa pagsubok. O kapag may mga taong binibigyan ka ng issues. It is important to recognize that it goes with the territory. Yun po yung sabi ko ng part 4. Talaga pong yung territory na yon, dadanasin mo because you are obeying God. Amen? So sabi mo sa katabi mo, don't get frustrated. Sabihin mo doon sa kabila, don't get mad. Sa kabila ulit, sabihin mo, don't stop. Sabihin mo ulit sa kabila, don't quit. Alam niyo kung bakit? Because it's part of the journey. It's part of your process. Amen? And I also talk about the fact that in every significant move that God is about to make in our lives, kung ikaw is magkakaroon ng promotion in your life, in my life, in our lives, kapag ikaw is iaangat na ni Lord sa next level, biblical po to, before any significant advancement na mangyayari sa'yo, mayroon at mayroong issue na darating. Danas na danas ko po yan. Kaya kailangan kang magpakatatag. Amen? Some kind of a problem is going to rise up. And I've learned over time, ito po yung natutunan ko, that instead of complaining to God about what's happening, alam mo yung Panginoon, nagsiserve naman ako sa iyo. Panginoon, lagi naman akong busy sa gawain. Humahandle naman ako ng ministry. Bakit nangyayari sa buhay ko to? Don't complain. Because it's a process. Amen? Dadaan ka talaga roon. Don't get upset. Don't even talk to God and be angry to God. No, it's a part of the process. So instead of complaining about what's happening, magpasalamat ka na lang sa Diyos kasi for sure, God is about to do something big after nun. Sige, give Jesus a big clap offering. Come on. Merong magandang mangyayari after mo mapaglabanan lahat ng pagsubok. Amen? Amen po ba tayo dyan? So, na-experience natin. Na-experience na ng iba yan. Tama? Sino sa inyo naka-experience na yan? Mga anak, magbasa kayo ng Bible. Wala kang makikita sa Biblia na nakarating doon sa plano ng Diyos na hindi dumaan sa katakot-takot na rough road. Amen? Wala pong smooth sailing papunta sa promised land. Amen? Tandaan niyo po palagi dyan. Amen. So then I remember I talk about the fact
that you're going through some sifting. Naalala yung sifting? Sa part 4, yung sifting process. Amen? There's a sifting process every time. Why? Ang paliwanag ko sa inyo, why may sifting, nagpaliwanag pa ako yung bigas, yung palay na inaani natin. Bakit po may sifting process? Because meron si Lord gustong alisin sa buhay mo ng mga staff, ng mga tao na hindi kasama sa purpose niya sa buhay mo. Amen? Kung natanggal niya na yon, praise the Lord. Pero kung hindi pa, tatanggalin niya yan, believe me. At alam ko, pag tanggalan na, may sifting process na, masakit talaga yan. Masakit tanggapin sometimes, pero po kapag nalagpasan mo yan, again, as per experience, alam niyo po, doon palang magsisimulang gumalaw ang Diyos sa buhay mo. Amen? Kasi po sometimes, yung dumating tayo dito sa church, meron tayong buhay na sarili natin buhay, tama? Pero pagdating mo sa church, nakakarinig ka ng Word of God, merong pinapalinis si Lord kayo, kaya po may sifting process. Sabi nyo nga, sifting process. So, kahit na struggle ka, kahit na mahirap para sa'yo, pero kapag nalagpasan mo lahat yun, willing ka pa rin sumunod sa Panginoon. Willing ka pa rin mag-obey, kahit na masakit. Then, you will not embarrass Him again sa mga susunod pang trials and difficulties. Amen? Are you with me? Susundan niyo po ako. Why? Kasi matatag ka na. Kasi nalagpasan mo na lahat. Tama? Amen. Can I get a loud amen, please? Now, if I will go back to that verse once more, ito po yung sabi. Ito yung sabi. And the Lord said, Simon, Simon, indeed Satan has asked for you that he may sift you as wheat. Itinatanong ng demonyo yung pangalan ni Simon kasi alam ng demonyo na si Simon is magpapatanggap sa 3,000 katao. Unang salita nyo pa lang sa Book of Acts, 3,000 katao ang tumanggap kay Lord Jesus Christ. Alam ng demonyo yon, kaya there is a sifting process. Kaya tinatanong niya yung pangalan niya sa Panginoong Yesus. Alam niya. Alam mo ba ang demonyo, alam ang pangalan mo? Sige nga, sabi mo sa katabi mo, alam ng demonyo ang pangalan mo. Amen? Alam niya yan. Lalo na kapag nagsisimula ka na magtayo ng cell group mo. Alam niya yan at sinasabi niya, ito may gagawin, hindi maganda to sa kaharian ko. Kailangan tong mass sifting process. Tama? Talagang may sifting po, mga kapatid. May sifting na mangyayari. Amen? Meron po sifting na mangyayari. Sabi mga sifting process. Kasama po sa journey mo yan. It's part of your journey. It's included in the process. May ihiwalay si Lord sa buhay mo. Hindi pa pwedeng lalakad ka sa calling ng Panginoon na meron kang dalang extra baggage na hindi na dapat supposed to be. Amen? I want you to understand that. Yung sifting process na yan, mahapdi yan. Sometimes sobrang hapdi sa puso niyan. Amen? You know what I mean? May mga taong aalisin sa buhay nyo. Pero po tandaan nyo ha, there is power in subtraction. Sabi mo sa katabi mo, there is power in subtraction. So kahit na masakit, kahit na mahapde, tingnan nyo yung susunod na verse. Ang sabi po sa 32, tingnan yung sabi sa 32. Sabi, eto, but I have prayed for you. Sabi ni Jesus, walang problema, kahit na masakit, kahit mag-struggle ka dyan, but I am praying for you. Kaya sabi ni Lord, that your faith should not fail, para hindi ka mawala, para maging matatag ka. And when you have returned to me, strengthen your brethren. Meaning, kapag nalagpasan mo ang lahat ng sifting process, a journey, no po, babalik ka sa Kanya, matatag ka na at i-encourage mo yung mga tao na hirap makamove on. Amen? So kung ikaw merong mga pinagdadaanan at nabisi ang intercessory, nabisi ang cell group leader mo, nabisi si pastor, hindi ka naisama sa prayer, don't worry because the Lord Jesus Christ is praying for you. Amen? Sabi mo sa katabi mo, the Lord is praying for you. So regardless of what's going on in your life, we serve a God who knows about the drama,
And now, about the issues, and he says, I am praying for you. In fact, he's sitting now in the right hand, the throne of God, sa langit at nag-i-intercede para sa akin. Yun po talaga ang totoong nangyayari ngayon. Nakaupo po si Lord sa kanang trono ng Diyos Ama at nag-i-intercede sa atin. At ito po ay napakagandang balita dahil kapag marami kang pinagdadaanan, alam mo na si Jesus mismo ang nag-i-intercede for you. Amen? Can I hear a big amen, please? Amen. Uy, nagkaroon ng mga tao rito sa kaliwa. Dumadami sila. Praise God. Okay. Now, today, because this is the last part of our series, Finding Your Purpose in God, Part 5, I want to show some more revelations from the Lord, from the book of Nehemiah. Kagaya ng nakaraang part 4, book of Nehemiah tayo, pero po, part 1 and part 2, sorry. Pero po, yung part na yon is ibang chapter. If you will remember, chapter 1 and 2, doon tayo umikot. But tonight, meron po revelation si Lord sa same book, but this time, chapter 6 tayo po focus. Amen? Are you okay? Chapter 6? And again, I just want to refresh your mind kung sino ulit si Nehemiah. Para po sa mga bagong nandito, para po masundan nila, no? Again, si Nehemiah po is working for a king as a cupbearer. Amen? Siya po yung tiga-tikim ng pagkain ng hari, tiga-inom. Siya muna yung mauuna. Para po, just in case that the king is poisoned, amen, siya muna yung unang mamamatay. And again, kagaya na sabi ko in the past, hindi po tayo mag-a-apply sa trabahong yan. Tama? Mag-a-apply ka dyan sa trabahong yan? Na ikaw munang iinom kasi pag may lason, kailangan makita mo na mangisay ka? He is working as a cupbearer sa king. And then, he is living in a foreign country. Meaning, parang tayo, homeland natin Pilipinas, andito tayo sa Abu Dhabi. Amen? Pero hindi naman ganun kalayo. Tama? But he is living in a foreign country. Amen po ba? So just in case that the king has been poisoned, talaga pong ang unang mamamatay siya. At doon na siya ililibing sa foreign country na yon. No? Now, as we studied in part 2, one particular day po, si Nehemiah, narinig niya na yung hometown niya, yung back home, yung Jerusalem, yung wall ng Jerusalem is still been torn down. Nagkaroon po siya ng conviction. Yung sementadong wall no po, ng surrounded na nagpo-protect doon sa Jerusalem is nakabagsak pa at nagkaroon siya ng conviction na, ano yun? Buuin niya yung wall. Because over a long time of period, the walls has never been rebuilt. So ibinigay sa kanya ng Lord yung trabahong yon. Yung purpose na yon, sa kanya ibinigay ng Panginoon. Amen? Halimbawa, nakatira ka sa flat, nagtatrabaho ka sa mga company na maraming Pilipino. Ang daming Pilipino roon, bibigyan ka ni Lord. Naisip niya ba minsan na kailangan i-embed ko itong mga tao? Pumasok ba sa isipan niyo na itong mga kaibigan ko, mga ka-flatmate ko, mga kasama ko kung saan ko ginagawa yung mga ginagawa ko araw-araw, pumasok ba sa isipan mo na i-invite sila kay Lord? Yun po yung purpose. Binigay na sa'yo ni Lord. Amen? May conviction ka na. Parang siya. Binigyan siya ng conviction. Amen? At pag sinabi pong conviction, yung burden, ibibigay sa'yo yung burden. Sabihin nyo nga, burden. Yung burden na yun, ibinigay kay Nehemiah to rebuild the wall. Binigyan siya ng burden ng Panginoon. Na yung purpose na yun, lalakaran niya dapat. At kapag sinabing burden, ibig sabihin, babagabagin ni Lord ang kalooban mo. Amen? Yung hindi ka makakatulog. And, by the way, listen to this. You know what your purpose is by a burden that God gives you. Kapag meron ka ng burden, yun na yun. Nehemiah's burden is to rebuild the wall. Nagkaroon po siya ng burden. Ayaw niyang, hindi niya nakakalimutan. Kaya, tinuro ko sa inyo, nagpaalam siya sa king, binigyan siya ng king ng lahat ng kailangan niya. Binigyan siya ng vacation leave, tama? Amen? Malalaman mo ang burden, ang calling mo, ang purpose mo kapag may burden sa puso mo. Amen po ba? Nababagabag ang kalooban mo, hindi ka makakatulog. Pagising mo sa umaga, yun na naman ang laman ng isip mo. Amen?
Sino sa inyo yung nag-aabang ng bus o nag-aabang ng car lift tuwing umaga? Oh, meron ba kayong nakikita mga tao doon na lagi mo kasabay? Hindi ka ba nabibigyan ng burden? Amen? Sino sa inyo yung nakasakay na ng aeroplano? Taas ang kamay. Yung pag may katabi ka, hindi ka ba nabibigyan ng burden? Grabe, 9 hours yun. Hindi makakaalis sa katabi mo. Hindi makakaalis yun sa tabi mo. For sure. Ngayon, kapag wala ka nararamdaman, walang purpose ang Diyos sa buhay mo. That's it. Pero once na pumasok sa'yo, nabagabag ka at kailangan yun na yung burden na tinatawag. Binibigyan ka ni Lord ng purpose to talk to that person. Amen? Amen po ba? Kaya nga meron tayong one verse evangelism. Sino nakakaalala ng one verse evangelism? Baka nakakalimutan nyo na yon, mga cell group leader. Ibaba nyo sa mga bago yan. One verse evangelism, pang madalian yon. Tama? Sa leader, please. Mga primary leader, ibaba nyo po yung one verse evangelism. Turo nyo yan sa inyong mga cell group para po sa mga bago naman, baka hindi pa nila alam. Amen? Kailangan po yan because marami pong tao talaga ang kailangang makarinig the Word of God. And because God wants you to do something for Him, again, He will give you a burden like Nehemiah. Amen? Amen po ba? Palakpakan nga natin ng Panginoon kung binibigyan ka ni Lord ng burden. So Nehemiah had the burden. He want to go back to Jerusalem to rebuild the wall. So one day, Nehemiah was sad at nakita ng king yon. Ang sabi niya kasi nga, gusto niyang umuwi at bibigyan siya ng pagkakataon na itayo yung wall ng Jerusalem. At nangyari po yon. Nangyari po yon sa kwento ko sa inyo nakaraan. Tama? And Nehemiah went back and the Bible says, it was made a record 52 days. Grabe po, kung titignan nyo po yung Biblia, basahin nyo po yung Nehemiah, sabi ko sa inyo, basahin nyo yan, napaganda niyan, malaking wall po yun, hindi lang wall na ganyan. Ayan, nakikita nyo sa picture. Record 52 days na itayo po yung wall na yan. Yan po yung isang breaking the record sa Bible. Just 52 days. Ngayon, ang tanong, bakit yan naitayo ng 52 days? Bakit? Why is able to complete the task in just 52 days? Amen? Why? Because sa dami ng player haters, sa dami ng kumukontra, sa dami ng mga bagay na nangyari sa kanya, ito yung sinasabi ko sa inyo, hindi po siya nagpadala doon. Tama? At yon ang pag-uusapan natin tonight. Amen? By the way, did I tell you that we will talk about chapter 6 today? Yan. Dati po, 1 and 2. Ngayon po, chapter 6. So we will start reading from verse 1. Okay? Nak, pakibasa mo? 1 and 2. Sige po, pakibasa mo na yung 1. Sundan nyo po. Sige po. Now it happened when Sanballat, Tobiah, Geshem the Arab, and the rest of our enemies heard that I had rebuilt the wall, and that there were no breaks left in it, though at the time I had not hung the doors and the gates. Okay, so yan. No, meron pong mga player haters na. Ayan na, oh. Nakita nyo? Nandiyan na si Sanballat, nandiyan na si Tobiah, nandiyan na si Geshem. Alam nyo po, yung tatlong yan, nagkalat sa paligid yan. Kapag sisimula mo na yung cell group mo, nako, ang dami niyan. Si Sanballat, yung boyfriend mo yan. Si Tobiah, yung office mate mo. Minsan si Geshem, nako, yan yung asawa mo. Hindi ka hahayaan na mag-start. Tama? Verse 2. Ano sabi sa verse 2? That Sanballat and Geshem sent to me, saying, Come, let us meet together among the villages in the plain of Ono. But they thought to do me harm. So, tingnan niyo po ha, ang kausap niya rito, si Nehemiah. So here makikita natin that Nehemiah had some enemies. Ito po yung player haters. People that were not happy about him rebuilding the walls. Ito yung mga tao na gustong gamitin ng demonyo for him to stop the purpose. As a matter of fact, this Sanballat, Tobiah, and Geshem, pag pinag-aralan niyo po yung Nehemiah, yung book na yan, there were political leaders in those days. Mga political leaders po yan. And they are very upset na merong Nehemiah na hindi naman political leader but was able to get to something done doon sa Jerusalem. Kesa sa kanilang mga political leaders, merong isang taon tumayo na supposed to be trabaho nila yon
Amen? Hindi nila ginawa. Kaya po, merong mga tatlong tumayo na dyan para pigilan siya. At kaya sila galit na galit at gusto siyang gawan ng harm. Amen? But they thought to do me harm. Yun ang sabi ni Nehemiah. Gusto lang nilang saktan ako. Kaya ini-invite nila ako. So these political leaders has requested a meeting with him. Now, kung titignan niyo yung buong istorya, hindi ko pa pakita yung buong istorya. Sinasabi ko sa inyo yung ganyan nangyari. Sabi nila, let us meet together among the villages in the plain of Ono. Punta ka rito, mag-meeting tayo. Okay? But sabi ni Nehemiah, he knows that they thought that they will give me harm. Amen? So they wanted Nehemiah to come, but all they wanted is to hurt him. They wanted to stop him. They wanted him not to finish the task that God has given him. Amen? At tandaan niyo po ito, sila yung mga player haters na sinasabi ko sa inyo, as I said earlier, kapag kayo sumunod na sa purpose ni Lord sa buhay niyo, ito po mga taong to, they will try to stop you from completing the assignment. Amen? Amen. Kaya si Lord, kapag ikaw merong kaibigan, best friend mo, napipigilan ka, yan yung mga sifting process. Tatanggalin ni Lord yan. Kababata mo, kaibigan mo, even ka-relationship mo. Sisipain ni Lord sa buhay mo yan. Amen? Are you listening to me? May mga pangyayaring ganun po. Amen? So tonight, when you obey God's purpose, meron po akong points by points na sasabihin sa inyo. Number 1 po, kapag sumunod ka kay Lord, be careful of requested invitations. Yan po yung una. Amen? Ano sabi kanina? Ini-invite siya, pero naramdaman niya, kaya siya ini-invite, sasaktan lang siya. Mga anak, listen to me everyone. You need to be very careful of people and why they're trying to invite you. Amen? Marami pong nagkakalat ng scam. Marami pong pyramiding. Business pa sa mga members ng church. Alam niyo po ba, ito po sasabihin ko po sa inyo, hindi ko na mabilang ang mga taong nag-message, tumawag sa akin para lang pasukan ng business ng church na to. Amen? Ano po sabi ko sa kanila? Pasensya na, may pastor pa. Sabi ko, pastor, pasensya na po kasi po, hindi na nga mapagbasa ng Bible yung mga anak ko sa church eh. Papasukan pa natin yan. Hindi po makakatulong sa church to, pastor. Pag yung mga tao nyo po kumita rito, lalaki yung tithes nyo. And then, si Lord ang provider namin, hindi yan. Be very, very careful in invitations. Meron dito na-invite, may nagkwento. Na-invite, nagkapersahan, pati yung credit card nila gusto na ikaskas. Amen? Amen? Na-invite lang. Pumunta sila. Oh, ano nangyari? Ayos silang pauwiin. Gusto na ikaskas yung credit card nila para sumama daw sa meeting na yon, sa business trip na yon. Amen? So, be very careful to requested invitation. And this is very important, mga anak, because the devil will always invite you to do something that ain't got nothing to do with your assignment and your purposes. Amen? Meron pong mag-i-invite sa inyo na hindi naman kasama sa purpose mo. Amen? Are you listening? And you know what you need to say doon sa mga taong nag-i-invite sa inyo? No! Sorry po. Simple lang, no. Sabi mo sa katabi mo, pag may nag-invite sa'yo, no. Amen? Ganun lang kasimple. Sasabihin sa'yo, pagkakitaan ng pera yan, no. My God is my provider. Tama? Hindi ka na nga maka-attend ng prayer meeting na naka-online na, nasa bahay na lang. Papasok ko pa sa mga ganyan. Amen? Alam niyo po, mayroon po yung mga member ng church na to na nawala. Nag-business. Naku, yumaman talaga. Naku, makikita mo talaga yumaman. No, ang tanong, yung bang kayamanan na yun, madadala mo sa langit? Hindi mo madadala yon. Yung kumakain ka lang ng 3 times a day, may merienda ka pa, okay na yon. Tama? Basta nandun ka sa calling ni Lord at hindi ka nawawala. Come on. Amen? Hindi ko po sinabing masama na magpayaman. No, I didn't say that. Mas magandang yumayaman ka pero active ka sa calling mo. Dahil si Lord ang magpapayaman sa'yo. Amen? Sige po, palakpakan natin si Lord. Come on. At tandaan nyo po ito sasabihin ko sa inyo. Tandaan nyo po ha. You've got to learn that every invitation is not for your benefits. Hindi lahat po ng invitation is benepisyo sa'yo.
Lalo na yung mga eyeball na yan na nakita lang kung saan sa internet, bago eyeball na, naku po! Mag-iingat kayo dyan. O, ang dami natatawa. Bakit? Nakaka-relate tayo dyan? Hello? Tama? Amen po ba? Mga anak, you need to learn that every invitation is not for your benefits. In fact, some of those is to harm you. Amen? Look at your neighbor and say, some invitation are to harm you. Yung iba nga na-invite lang, pumunta, nagkarakti, hindi na bumalik eh. Nawala na, nag-left the group na, nag-left the church na, na-invite lang magkarakti. Amen? Amen! Nako, true to life po yan sinasabi ko sa inyo. Kaya po, Nehemiah knows how to say no. You got to learn that every invitation, every request, every ask doesn't fall in line with what it is God has called you to do. Amen? You got to learn to say no. Amen? You need to ask the Holy Spirit to give you the spirit of discernment. Amen po ba? Come on, sa malakas sa palakpak para kay Lord. Come on. So, tingnan niyo po yung response niya sa 6:3. Sa chapter 6, verse 3. Sige. So I sent messengers to them, saying, I am doing a great work so that I cannot come down. Why should the work cease while I leave it and go down to you? Sa istorya ng Nehemiah, ito yung gustong-gusto kong part na to. Alam niyo ba kung bakit ko nasabi yun? Kasi dito, sinagot niya yung invitation. Ini-invite siya ng 3, di ba? Ang sabi niya, I am doing a great work so that I cannot come down. Why should the work cease while I leave it and go down to you? Bakit ako sasama sa'yo? Eh meron akong ginagawang magandang ministry para kay Lord. Tama? Amen. Naririnig niyo po ako? Kaibigan mo, nasaktan, in-invite ka, sumama ka, huwag ka sumama. Meron kang ginagawang great work para kay Lord. Hindi ikaw ang nasaktan, sila. Amen. Are you listening to me? Amen. Amen po ba? I-correct mo yung kaibigan mo. Amen. Ito pong verse na to, gustong-gusto ko na kapag may mga tao nag-invite sa'yo sa araw at oras mismo na may church tayo, huwag ka sumama. Alam mong may gawain, alam mong may prayer meeting, alam mong may cell group ka, sasama ka doon sa invitation? You need to learn to say no. At sabihin mo sa kanya, I am doing a great work. No, I will not come. Tapikin mo yung katabi mo, sabi mo, I'm doing a great job. I cannot come down. O, sabi mo sa kabila, I'm doing a great job. I cannot come down. So my point number 2 is respond to confrontation and invitation with your purpose in mind. Amen? Pwede ka sumama, pero huwag mong kalilimutan yung purpose mo. Tama? Hindi yung pagsama mo, nakakalimutan mo na lahat. Nag-left the group ka na agad. Kung hindi mo kayang labanan at hindi mo kayang dalhin yung purpose mo in mind, huwag ka na sumama. Amen? Magsalita ka ng no. Because you need to consider, mga anak, that what they're asking you is going to line up with the purpose of what God has called you to do. Dapat ganon. Sasama ako dyan, pero yung purpose ni Lord, hindi ko alisin sa isip ko. Tama? Naandyan pa rin ako, hindi ako mawawala. Kasi mga anak, kung ang invitation is makakatulong sa ultimate purpose, then go. Pero pag hindi, don't go. Amen? Kasi po ang problema natin ito po yung isa pang problema natin. Some of you are wasting a lot of time doing stuff that is nothing to do why God has created you. Inuubos natin yung oras sa mga bagay na wala namang connection sa purpose mo. For example, ang paglalaro ba ng game sa cellphone mo, part ng calling mo? Oh, bakit inuubos mo yung oras mo dyan? So kung tinatamaan ka ngayon, magbanlaw ka pag-uwi. Amen? Amen po ba? Are you there? Narinig niyo po ba ako?
Kasi po si Nehemiah, na-recognize siya yung importance ng purpose niya sa assignment niya. Kaya yan ang sagot niya, oh. I'm doing a great job. I will not come down. Yun ang response niya sa invitation. Para niya sinasabi, don't you see that I'm building the wall of Jerusalem? Bakit naman ako sasama sa invitation niyo? Don't you see na meron ako cell group tonight? Don't you see na tomorrow meron kaming church? Don't you see na meron kaming prayer meeting? Bakit ako sasama sa inyo? Hello? Hello? Sabi mo sa katabi mo, hello? Don't you see I'm walking on God's purpose and you're trying to pull me off of my purpose? No. I'm so sorry. I will not come with you. Ganun lang kasimple. Tandaan nyo mga anak, listen to this. You are not called to accept every invitation that comes to you. Hindi yun ang purpose mo. Hindi ka doon tinawag. Hindi kailangang oo tayo ng oo. Hindi kailangang anong oras saan tayo magkikita. Hindi ganon. Let your yes be yes and no be no. Amen? Amen. Are you listening? Mga anak, you need to evaluate the invitation in light of your overall purpose. Ano ba itong ini-invite ako? Saan ba tayo pupunta? Okay. Ito ba yung makakatulong sa calling ni Lord sa buhay ko? Then kung hindi, huwag ka na sumama. Amen? Baka mamaya, kaka-oo mo at kakasama mo, sa halip na ikaw makawin, ikaw ang mawin. Yon ang nakakatakot. Baka ikaw ang mawin. Amen? Kasi ang dami nating experience sa ganyan. No? Lakaran mo ng tama yung purpose, ingat sa invitation. Tingnan niyo po, sabi ni Nehemiah kanina. Ano sabi niya? Sabi niya, why should the work cease while I leave it and go down to you? Bakit kailangan kong iwan tong trabahong pinagagawa sa akin ng Diyos? Bakit kailangan matigil yung trabahong to? Amen? Naalala nyo, meron siyang burden, meron siyang purpose. Nagpaalam siya sa boss niya. Nauuwi siya para gawin yung trabaho. Bakit naman ako sasama sa inyo? Amen? Ito po, pag uwi nyo ng Pilipinas, yung mga barkada mo, naku, magkikita-kita kayo niyan. Oy, si paring Buds, dumating na, nandyan na raw. Tama, nandyan na. Tara, puntahan natin sa bahayan. Pare, tagal natin nagkita. Ganda ng katawan mo, pare ah. Painom ka naman. Ayan na, patay tayo dyan. Yan na yung mga invitation. Alam niyo po, nung ako ganyan, nung bago pa lang ako, mga barkado ko ron, panay lespo, mga pulis doon sa lugar namin Nung dumating sila, bumili ako, ito totoo to true to life to. Bumili po ako ng 3 pack ng Hanes t-shirt. Alam niyo Hanes sa t-shirt? Ngayon yata, 45 dirhams yun, 3 laman, isa, di ba? Bumili ako ng 3, so siyam yun. Kasi yung barkada kong pulis 7. Binigyan ko tig-isa. Tara, kumain tayo rito. Kumain kami bulalo. Uwian na. Sinaran ko ng gospel. Walang inom, walang yosi. Tama? Amen? Mga pulis pa yun, mga lespo, mga barkada namin, kaibigan namin. Amen? Nabalitaan nila, umuwi ako 2 years na akong Christian nun Amen? Mga invitation niya na wag yung sasamahan. Amen po ba? Otherwise, kayo mawawala. Some of you are getting distracted by people. Some of you are allowing people to pull you off from the assignment that God has given you. Amen? Wag niyo po. Kailangan maging role model kapag uwi mo ng Pilipinas. Paano maniniwala nanay, tatay mo sa'yo? Panay pa posting mo na patastas ka ng kamay dito. Pag uwi roon, panay katakot-takot na alak yung dala mo. Come on. Kung born again ka kahit wala ka sa UAE. Amen? Are you there? Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw ang topic ni Pastor. Sabi mo. Parang ganito lang sinasabi ni Nehemiah. Look at me. Parang ganito lang yan. Hindi ko ipagpapalit ang purpose at calling ko para lang sumama sa invitation nyo. Ganun po ang sinasabi niya dyan. Hallelujah, di ba? Come on, palakpan nga natin si Lord na malakas. Come on, please. Now, let me read verse 4. Ito po yung verse 4. Ang sabi niya rito, okay, meron pang ginawa.
but they sent me this message 4 times. Nako, ang kulit talaga no? Dahil sinabi niya na, no, hindi ako sasama, nagpadala pa ng message. Sa messenger niya, sa WhatsApp, nagpadala. Nung panahon na yan, letter, yung pinadala po, letter. Kasi wala pong WhatsApp noon sa messenger, amen? Nagpadala po ng letter. Sobrang kulit, naka-4 na balik pa, tama? Pero tingnan niyo po response ni Nehemiah. And I answered them in the same manner. Ang sabi niya, no, I will not come with you. So kahit na ilang pang beses ka alukin ng demonyo, huwag kang sumama. Amen? Praise God, di ba? Mga anak, listen to me carefully. Kung nakasagot ka sa invitation nila ng una na no, kahit na pangatlo, pang-4, pang-5, pang-6, hanggang 10 yan, no! Hindi mo pwedeng nag-no ka ng 3 beses, pang-4, pang-5, yes na! Alam niyo po, ang demonyo, inuhuli niya kung saan ang kiliti mo. Amen? Amen? Alam niyo po, lagi niyo tatandaan ha, nasasabi ko to sa inyo, kapag nagsimula ka na, seryosohan ng tawag ni Lord, ikaw na ang number 1 target ng kalaban. Target ka. Bakit po tayo nung kami hindi pa believer? Siyempre, barkada ko ng demonyo, ba't tatargetin ka? Ngayon ka tatargetin. Hindi ka tatargetin nung araw, enjoy na enjoy ka. Tama? Amen. Yun po yung katotohanan, tama? So, dapat consistent ka kung talaga seryoso ka sa pagsunod sa purpose mo. Amen? Dapat you need to say no. Same manner. Amen? Tell your neighbor, you need to learn to say no consistently. Sabi mo. Sa kabilang side, sabi mo, don't get distracted. Oh, verse 5 tayo. Tingnan sabi sa verse 5. Pakibasa yung verse 5. Sabi sa verse 5. Then Sanballat sent his servant to me as before, the 5th time, with an open letter in his hand. Kita nyo? Talagang demonyo, hindi ka titigilan. Tingnan mo. Nung simula, sabi niya, no. Naka-4 na beses na, nagpadala pa ng letter sa ika-5 beses. Di ba? Nakita niyo po? Nakita niyo yung demonyo? Talagang hindi ka titigilan yan. Kaya sometimes, dumadami issue mo, tinitignan ng demonyo kung gasaan ka. Pero tandaan nyo po, kapag nakita ng demonyo na wala siya mapapala sa'yo, iiwan ka niyan. Pero kung nagpapakita kang mahina, tikim lang naman, isang shot lang naman, naku, tapos ka dyan. Amen? Naalala ko, may isang kapatiran, pinicturan, best friend niya yung kaibigan niya dati yon. Nakita ko po yung posting, nandoon sila sa bar, nagiinuman. Andoon siya. Sabi ko, anong ginagawa mo rito? Nag-message ako at pinosting mo pa talaga. Hindi mo, pastor, hindi ko po picture yan. Inano lang ng kaibigan ko. Oo nga. Anong ginagawa mo dyan? Ba't tayo pa i-delete yan? Kasi po, pastor, nayakag ako. Tagal ko na po hindi nakita to eh. Amen? Alam mo, ang tagal mo hindi nakita, classmate mo sa Pilipinas, sumama ka daw sa bar. Kilala kang music team pa nga eh. Music team pa, bago pa lang church nun. Amen? Siyempre, dito po sa church ito, baguhan tayo ng buhay. Amen po ba? Hindi pwedeng nasa church ka na, ganun pa rin ginagawa mo, mga anak. Hindi ka namin po puwersahin. Pero po, kaya nga born again eh. The oldest gun, the newest come. Tama? Hindi mo pwedeng isang shot lang naman. Kasi yung isang shot na yan, hindi ka titigilan ng demonyo kasi nag-shot ka na. Amen? Kaya nga sa 12 disciples, si Judas ang nakita eh. Kasi 11, walang butas eh. Si Judas meron. Kasi siya yung nakita ng demonyo, siya yung ginamit para ipagkanulo si Jesus. Kasi ginagamit niya yung pera ng ministry, ninanakaw niya. Yung po yung istorya nun. Kaya huwag kang magpapakita ng butas sa demonyo, gagamitin ka niya para sa kanyang kapurihan. Amen? Are you listening to me? Alam niyo ba na ang letter na ito is may kasamang fake news? Di ba nagkalat yung fake news? Pinadala siya ng letter. Amen? Basahin po natin fake news. Ito yung sabi. And it was written, it is reported among the nations, and Geshem says, that you and the Jews plan to rebel. Therefore, according to these rumors, you are rebuilding the wall that you may be their king. Oh, kita nyo?
Nakalagay doon sa fake news na binigay na letter sa kanya, isang taktika na naman ng demonyo, kaya mo pinaggagawa yung wall ng Jerusalem kasi gusto mo magrebelde, amen, at merong balita, ang daming balita na gusto mong palitan yung king. Amen? Yun ba yung purpose niya? Di ba hindi naman yon? Tingnan niyo yung fake news. Alam niyo ba sa pagsunod niyo kay Lord, dadami yung fake news sa'yo? Believe me. Dadami ang fake news. Maraming mag-uusap-usap, gagawin ka ng fake news. Kailangan matatag ka dyan. Tingnan yung verse 7. Ano sabi sa verse 7? And you have also appointed prophets to proclaim concerning you at Jerusalem, saying, There is a king in Judah. Now these matters will be reported to the king. So come, therefore, and let us console together. Kita mo, nag-appoint pa raw siya ng prophets to proclaim na siya yung magiging king in the future. Amen? Amen po ba? Now, I got a very important point here. Listen to me carefully. Once you have decided to follow the purpose of God in your life, Satan will use people to make lie on you. People will fabricate stories to destroy you, to stop you in doing your God-given assignment. Totoo po yan. Amen? Now, just in case sa may mga ganyang pangyayari sa pagsunod mo kay Lord, hindi ka mag-aaksaya ng oras, hindi ka mag-aaksaya ng panahon by chasing who told a lie on you. Hindi mo gagawin yon. Hindi ka makikipagbalik tataktakan sa Facebook dahil lang merong mga taong ginagawan ka ng hindi maganda. Amen. Naririnig niyo po ako? Because it will hinder you, it will slow you down, it will distract you, and worst scenario, you will stop in your walking in your God-given purpose. Kasi merong gumagawa ng fake news sa'yo, hahanapin mo ngayon, gagantihan mo ngayon, di nawala ka na. See, if you will notice, Nehemiah didn't go and try to find out who's making up those stories against him. Even meron ng ganyan, nakasulat pa sa letter. Sometimes sa panahon ngayon, sa messenger mo lalabas yan. Sa Facebook mo mismo lalabas yan. At wag na wag kang gaganda sa social media. Amen? Tandaan nyo po palagi, ang social media, nakakatakot yan. Pag may nanira sa'yo, tumahimik ka. Dahil dadami ang kwentuhan kapag gumanti ka dyan. Parang pinapaalam mo sa buong mundo yung problema nyo. Amen? Nandiyan ba kayo? So, hindi siya nag-aksaya ng panahon. Even though alam niya kung sino yung mga yon. Sino yun? Si Sanballat, si Tobiah, si Gesem. Ang nasa likod ng fake news. Pero hindi siya gumante, hindi niya tinawagan, hindi niya pinuntahan. Ano ba itong ginagawa niyong paninira sa akin? Walang ganon. Are you there? Now, listen to me. Listen to me carefully. God didn't call you to track down lies. Hindi yan ang tawag ni Lord sa'yo para hanapin mo sila. Hindi yan ang purpose mo. Hindi mo purpose na lumaban sa mga taong naninira sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, hindi yan ang purpose mo. Marami pong fabricated stories ang lalabas. Naku, ang dami ko pong naranasan na ganyan in the past. Hindi ko pa kayo kilala. Ang dami pong naranasan na ganyan. Kung nilabanan ko po yon, baka wala na ako rito ngayon. Amen? Alam niyo po, tatahimik ka lang. Why? Because the Holy Spirit will talk to you as the Lord's leading. Amen? Huwag mong hanapin yung mga taong nagkakalat ng lies. Dahil hindi ka tinawag ni Lord for that. Tingnan po sabi po sa Book of Psalm. Ito yung sabi, but the mouth of those who speak lies shall be stopped. Amen? Magmula nung nilagay niya sa puso ko, na part ng journey ko, yung serving ni Lord, yung mga taong ganyan, lalabas talaga yan. Kasama yung mga istoryang yan, sa prosesong dadaanan ko, then, I just humble myself and continue to do what God has called me to do. Ganun lang po, hindi ka papa-apekto dyan. Kasi po, if you're gonna be tracking down lies, you're gonna be spending the rest of your life tracking down every lies of somebody's telling you. Diyan mo ubusin yung oras mo at panahon nyo. Wala kang gagawin.
Yan na lang ang gagawin mo, makipagbakbakan sa mga taong lumalaban sa'yo. Hindi mo trabaho yon. Hayaan mo sila. And besides, kung di naman totoo yung lies, why you bother? Amen? Hayaan nyo sila. Pagtatawa ng pangano mga tao yun kasi dakdak siya dakdak. Wala ka namang ginagawang masama. Tama? Tandaan nyo po, builder tayo. Kung may destroyer, huwag kang papatol. Dahil masisira, ibabalik sa iyan. Tama? Tap mo yung neighbor mo. Sabi mo sa iyo, let God stop the lies. Let God stop the lies. Let God stop the liars. Yung sa harapan mo, kalabitin mo, sabi mo, stop tracking down lies. Tigilan mo yan. At tatandaan nyo palagi, God is the one who fights the battles for you. Hindi ikaw. Now, the whole purpose of the letter that was sent to Nehemiah is to create fear in his heart. Gusto siyang takutin. At kapag siya natakot, one day yung king pupunta, hahanapin siya at papatayin siya. Kasi ikaw ba naman, gusto mong palitan yung king? Tama? Sabi sa kanya, papalitan mo yung king kaya mo ginagawa yan, magre-rebel ka So naglalagay sila ng takot sa puso niya. Pero tingin po in verse 8. Ano sabi sa verse 8? Pakibasa na. Then I sent to him, saying, no such things as you say are being done, but you invent them in your own heart. Alam niya yon. Iniimbento mo lang yan sa sarili mo. Hindi yan ang totoo. Verse 9. First part. Verse 9. Ano sabi? For they all were trying to make us afraid, saying, their hands will be weakened in the work, and it will not be done. You are the target of the enemy. Ikaw ang target ng devil kapag ikaw is gumawa para sa Panginoon. Tingnan mo, ang daming lies na binigay sa kanya, ayos siyang tigilan. The devil's program, listen to me, is to get you to react to all the lies and respond to all the lies based on fear. Makinig kayo, tingnan niyo ako mabuti, Alam niyo po ba, kapag ikaw nagsimulang matakot, pagkatapos doon ka gagawa ng desisyon, kasi may takot ka sa puso mo, patay kang bata ka. Wag na wag kayong gagawa ng desisyon based on your fear. Number 3, ano yung sabi ko? Number 3, never make life-altering decision based on fear. Amen? Amen. Because God has not given a spirit of fear. Tandaan nyo, fear didn't come from God. Fear comes from the devil. Amen? Fear is the opposite of faith. Tama? Alam niyo po mga anak, madali mo lang malaman kung galing sa Diyos ang isang bagay na gusto niya ipagawa sa'yo. Dahil namomotivate ka at hindi ka natatakot. Amen? Namomotivate ka, mararamdaman mo yon. Naalala ko po nung wala pang church, kinabukasan na Friday din service nun, pero umaga. Kinabukasan Friday, naka-bed space po ako, walang place. Nagpa-practice kami ng music team doon sa auditorium ng Zayed University. Nagse-cell group ako doon sa mga classroom. Walang takot talaga, hindi ako nakaramdam ng takot. Hindi ako natatakot. Sabi ko, ang ginagawa ko para kay God, si God nagdala sa akin dito, si God nagdala sa akin ng posisyon na to. Gagamitin ko yung mga yan para sa Panginoon. At meron po ako napakalaking testimony na hindi po talaga nakapasok yung narinig na iba sa inyo to, yung director ng facility department, galing bakasyon, nagpa-practice kami, may church na bukas. First day ng church bukas, doon kami nag-practice sa auditorium. Dumating yung facility director, Syrian yon, binubuksan yung auditorium room, hindi niya mabuksan, din man nakalak yun. Alam niyo po kung nabuksan niya yon, wala na LRC, kasi doon pala terminate na ako. Terminate po ako, bawal yon yung ginagawa ko. Pero hindi ako nagkaroon ng fear na gawin yun. Walang places, saan kami pa-practice? Walang funds. Naka-bed space po ako, 8 kami sa kwarto dito sa Abu Dhabi. Wala talagang place. Cell group namin doon ginagawa sa classroom. 8 o'clock ng gabi, 8:30. Amen? Amen, amen. Nandiyan po ba kayo? So, mamomotivate ka, hindi ka matatakot. So, ang gusto nang gawin ng demonyo, mag-create ng fear sa puso mo. At ganoon ang ginawa kay Nehemiah. Para magkaroon siya ng maling desisyon, manghina,
yung kanyang mga kamay at hindi matuloy yung pagtatayo ng wall ng Jerusalem. See verse 10. Pakibasa po yung verse 10. Sige po. Afterward, I came to the house of Shemaiah, the son of Deliah, the son of Mehetabel, who was a secret informer, and he said, "Let us meet together in the house of God, within the temple, and let us close the doors of the temple, for they are coming to kill you. Indeed, at night they will come to kill you." Oh, kita nyo? Yung tatlong demonyo walang nagawa, nagpadala ng bagong demonyo. Ano sabi rito? Sabi niya, there is a danger. They're coming to kill you. Papatayin ka nila. Let us close the doors. Let's go to the temple and let's hide. Because for they're coming to kill you. Papatayin ka nila. Sumama ka sa akin. Magtago tayo. But listen to this. Nehemiah wisely tested the message of this Shemaiah. Alam niya na ito na isa na naman trick ng kalaban niyan. So he refused to give into fear. Kahit na may sinasabing may papatay sa kanya, hindi siya natakot. Dahil alam niya, sigurado siya na nagpadala sa kanya roon ng Diyos. And alam niya na hindi siya pabayaan ng Diyos. Tama? Tingnan niyo po yung verse 11. Ano sabi sa verse 11? And I said, "Should such a man as I flee? And who is there such as I who would go into the temple to save his life? I will not go in." Here is another important point. Kasi po, marami po sa atin nagdidesisyon in life based on the word of some people gave you. Amen? Isang importante na naman to. Madali tayong maniwala sa sinasabi ng ibang tao sa atin. And the worst is, nagpapadala pa tayo sa mga takot sa puso natin. Nehemiah refused to give in to fear and flee inside the temple. Hindi siya nagtago, hindi siya sumama. Bakit niya ginawa yon? Kasi mga anak, kapag nagpakita ng takot si Nehemiah, ang lahat ng mga taong gumagawa doon sa wall, sa kanya nakatingin. Siya yung tinitingnan leader. So pag siya natakot at tumakbo at nagtago, ano mangyayari doon sa wall? Ano mangyayari doon sa purpose ng Diyos? No, hindi siya natakot base lang sa balita ng iba. Amen? Tandaan niyo po, our goal in this church is makita kayong maging leader, maging cell group leader one day. Sino yung mga cell group leader dito, maliban sa mga primary? Taas nga yung kamay. Sino yung mga cell group na? Come on, I want to see your hand. Come on, everybody. Oh, wag na wag kayong matatakot. Amen? It's always the leaders like Nehemiah, ikaw yung target ng attack ng kalaban. Ikaw ang target. Kung ikaw ang matatakot, ikaw leader, ano mangyayari? Di ba? You need to be reminded that God's purpose in your life is to continue. Hindi dapat po mag-hindered yung plano ng Diyos sa buhay mo dahil lang natakot ka sa balita. Dahil lang natakot ka sa sabi-sabi. So you need to learn this. Stop depending on the words from anyone that is given to you publicly that do not affirm to what God has already told you privately. May sinabi ang Diyos sa'yo, nilagay sa puso mo, kinonfirm niya na may gagawin ka. Bakit ka natatakot sa salita ng iba? Kaya ka na andyan dahil si Lord ang naglagay sa'yo. Can I hear loud amen, please? Amen? Alam niyo po bakit? Kaya bakit ko po sinasabi ito? Alam niyo po habang ginagawa ko itong message na to, meron po tayo isang gitarista, I will not say the name, no po? Marami sa inyo hindi kilala yon. Pero yung matatagal dito, kilala yon. Gitarista na siya rito. Ang asawa niya na andito, 3 anak niya. Nagpunta po ng Australia, nag-resign. Nagpunta ng Australia. Ngayon, pagdating po sa Australia, may trabaho na siya, pinag-resign niya yung asawa niya, yung 3 anak niya, pinauwi niya, after like a number of months, maybe 6-7 months, pinasunod niya sa Australia, nandun na po sila lahat. Ito po yung worst. Ang Australia, yung trabaho na puntahan niya, parang pujera. Wala kang makikita kung di pa na bundok. Napakarami na pong buwan at taon na hindi sila nakapag-church. Nag-grieve yung spirit nila. Kasi yung trabaho nila, ito yung trabaho, accommodation sa likod. At kachat lagi siya ni Pastora Grace. Nagkikwento sa akin ni Pastora Grace, yung babae po kachat. Ang ganda-ganda ng trabaho niya rito, umalis. Bakit? May takot sa puso eh. Maganda raw sa Australia yung mga bata kasi doon makakapag-aral eh. Samantala, ang ganda naman ng trabaho nila rito. O di ngayon, nagkakaroon sila ng spirit na nag-grieve because ang tagal na nilang Christian doon, wala. Trabaho lang sila, bahay, trabaho, bahay, trabaho.
Magigrib ang spirit mo nun. Ngayon, kung hindi nagigrib ang spirit mo, nakakatakot yon. Buti sila nagigrib ang spirit. Ngayon, kaya ko po kinukwento sa inyo, mali ang desisyon. Kasi po, tandaan nyo palagi, kung ginagamit ka na ni Lord dito at aalis ka, pagkatapos pagdating doon, hindi ka nagagamit, hindi po dahil kay Lord yun. Binigyan ka ng offer na mas maganda roon, nilagay sa puso mo, umalis ka, hindi mo alam, ninakaw ng demonyo yung gawain na supposed to be nasa heart mo. Ngayon, sa pagpunta mo roon, nagagamit ka, mas lalo kang lalagot, lalalim ka, di praise God. Pero kung hindi, nagigrib yung spirit mo, naku po, ibig sabihin, hindi galing kay Lord yun. Amen? Narinig niyo po ako? Meron po tayo isa pang worship leader. Ang church na nasa Alwahada. Alwahada Mall. Nag-church po tayo dyan. Alam niyo po sa Alwahada Mall, doon sa food court. Meron pong bilyaran doon, may bulingan. Yung itaas na yon, may church tayo. Dati nandoon ng church. Amen? Doon ko nakakilala sila Lorena, si Brother Anthony, nasa yung mag-asawa. Doon ko sila nakilala. Kasi sinundo ni Anthony si Lorena yata, o si Lorena sinundo Anthony, hindi ko alam. Andun sila sa Alwahada, narinig nila, nagpa-practice kami, Webis ng gabi. Narinig nila na may Christian song. Andun kami sa Alwahada, open na on. Dig na dinig sa buong mall na may nagtutugtugan doon. Amen? Worship leader yon. Matagal na nagpe-pray ng magandang trabaho. Natanggap sa Marina Mall. Natanggap siya, tindahan ng Rolex. Doble ang sweldo. Ang ganda pa ng benefits. Sabi ko sa kanya, ipag-pray mo mabuti yan. Kasi baka mamaya, hindi galing kay Lord yan. Paano po ba malalaman galing kay Lord? Kapag nawala ka sa gawa, hindi kay Lord yan. Ano nangyari? Tinanggap. Ang laki ng sweldo, doble eh. Ano nangyari? Alam mo naman ng mall, ano oras magbubukas? Di 9:30, 9 o'clock, broken time, ang uwi niya, closing. Ang day of Monday. Nawala, totally nawala. After 8 months lang, wala pang 1 year, ang mga posting niya nasa bar na, nagiinuman na. Amen? Are you with me? Nasusundan niyo po ako? Huwag kang magdidesisyon basta-basta dahil lang sa mga ginagawa ng demonyo. Because hindi mo alam, hinahata ka ng demonyo papalabas sa purpose mo para hindi mo magawa yung calling ng Panginoon sa buhay mo. Amen? Kagaya nung sinasabi ko sa inyo, nag-relocate, nag-travel, papunta doon sa Australia, nawala. Amen? Samantala may maganda silang trabaho dito. Yung trabaho niya, ang ganda, yung asawa niya, ang ganda ng trabaho dito doon. Sales lady sa maliit na department store na bakala, parang bakala. Amen? Samantala ang ganda ng trabaho ng asawa niya rito sa office, nagwo-work. Amen po? Are you there? Narinig niyo po ako? Amen? So kaya ko po yung binibigyan ng example kasi po nung ginawa ko to, pumasok po sa isip ko tong mga ganito, yung bang mga calling natin, i-give up natin kasi lang merong mas magandang offer sa atin. Be very, very careful po, amen? Sabi mo sa katabi mo, be very careful anak sa pagdi-decide. Kasi nasa abroad ka na eh, ba't pupunta ka pa sa abroad? Amen? Kung saan ka itinanim, doon ka bubunga. Ngayon, pagpunta mo roon, meron church kang pupuntahan. Go! Ako na magsasabi sa'yo, go. Ito po lagi ko sinasabi, and sasabihin ko ulit ngayon. Kung ikaw aalis, isipin mo palagi, magguguro ka sa pupuntahan mo. Kasi pag hindi ka nagguro, ako magsasabi sa'yo, mali yung desisyon mo. Pero pag nagguguro ka at nakikita kitang nagguro ka, praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Tama? Sige nga po, palakpakan niyo si Lord. Sabi po kanina sa verse 11 na binasa natin, sabi po ni Nehemiah, you want me to run and go inside the temple and save my life? Tama? Because somebody is coming to kill me, gusto mong magtago? Hindi siya natakot, hindi siya nagkaroon ng fear sa puso niya. They're trying to make him afraid and run and hide and iwan yung trabahong ginagawa niya. Iwan yung assignment na binigay ng Diyos sa kanya. Iwan yung purpose na meron siya. Yun lang po yung plano talaga ng kalaban. Iwan mo yung nasimulan mo para sa Diyos. Amen? Amen. Then finally, verse 12. Ano yung sabi sa verse 12? Pakibasa. Then I perceived that God had not sent him at all, but that he pronounced this prophecy against me, because Tobiah and Sanballat had hired him. Amen. Nakita nyo? Binigyan siya ng Holy Spirit na leading that God has not sent him at all,
but that he pronounced this prophecy against me because Tobiah and Sanballat had hired him. Kita nyo? Verse 13. Ano sabi sa verse 13? For this reason, he was hired, that I should be afraid and act that way in sin, so that they might have cause for an evil report, that they might reproach me. ayan, naintindihan ni Nehemiah na gusto lang siyang takutin. Naintindihan niya yon. In other words, again and again, the devil wants you to make decisions based on your fear. Tama? Kagaya ng gitarista, kinukwento ko sa inyo, natatakot siya sa future ng mga anak niya, kaya siya umalis. So he decided to make his decision based on fear. He relocated, he traveled to another country. Amen. Are you there? And because Nehemiah knows the goal of those people, alam na alam niya yung ginagawa ng mga taong yon. So see what he says, God, in verse, ito pa basahin ko yung verse 14. Tingnan mo sabi niya, my God, remember Tobiah and Sanballat. Ayan, alam niya yun eh. According to this, their works, and the prophetess Noadiah and the rest of the prophets who would have made me afraid. So ano ginawa ni Nehemiah? Sa halip na balikan siya, sa halip na sisihin sila, makipag-away sila, mga anak, as you decided to obey ang purpose ni Lord sa buhay mo, I would like to tell you, like Nehemiah, pray for those people na naninira, gumagawa ng problema, gumagawa ng kwento sa buhay mo. Pray for God's retribution. Pag sinabing retribution, pray for God's mercy. Pray for God's revenge sa kanila, hindi ikaw. Pray for God's justice sa mga taong naninira sa'yo. To those people who's trying to hurt you. Pag-pray mo sila, yung mga taong pilit na sinisira ka. At kapag narinig ni Lord yan, babalikan ka niyan, magbe-bless pa sa'yo. Amen? Ang number 4, sabi ko dito, pray for God's retribution. Sino man yung mga taong yan? Amen? Sino man sila na mga naninira sa'yo? Dahil gusto mong lakaran yung calling ni Lord, ipag-pray mo sila. Huwag mong ubusin yung oras mo. Huwag mong aksayahin yung lakas mo para lang balikan yung mga taong pilit na hinahata ka papalabas sa purpose mo. Amen? Ipapaubayan mo sa Diyos silang lahat. Don't spend a lot of time. Don't waste a lot of energy. At kapag ginawa mo yun, madidisconnect ka sa purpose ng Diyos sa buhay mo. Amen? Huwag nyo silang pansinin. Because tandaan nyo, the more na inahatak mo sila, hindi mo alam, the more na inilulubog mo yung sarili mo sa sakit. Amen? The more na gusto mong hanapin yung mga taong naninira sa'yo, hindi mo alam, the more na nasasaktan ka nun. Sama yung mga taong yun, tuwan-tuwa, ikaw, sakit na sakit, kasi gusto mong gumante. Amen? At hindi lang yun, nawala pa yung calling mo, nawala pa yung purpose mo, kasi doon ka na nakapokus. Amen po ba? Are you there? Because you don't recognize that when you are trying to hurt them, you are actually hurting yourself. Dahil tinatrack down mo sila. Amen po ba? Worship team, akit nga kayo rito. At tandaan nyo palagi, please, akit kayo. So, ang ibig sabihin tonight, mga anak, from purpose 1, 2, 3, 4, and 5, last na to, pinapakita po sa atin na kapag ikaw nasa calling mo, wag kang masisindak. Wag kang magkukwit. Wag kang mag-i-stop dahil lang may mga situation at may mga taong gusto kang sirain. Tingnan niyo po yung sabi ko sa Romans 12:19. Pakibasa nga. Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go! Amen! Di ba? Let God pay him back. Hayaan natin ang Diyos ang gumanti for you. And guess what? Anybody who hurts you, anybody who harm you, anybody wants to do lies on you, anybody who try to defeat you, anybody who tries to frustrate you, anyone to do something behind you, God will pay them back. Hayaan nyo ang Diyos ang gumante para sa kanila. Kasi kung babalikan mo sila, sinasasaktan mong muli, hindi po titigil yan kasi mag-aaway lang kayo. Amen? But when you let God pays them back,
hinding-hindi na sila manggugulo muli sa buhay mo. Tatandaan nyo palagi yan. Kasi once na lumaban ka sa kanila, tandaan nyo, si Satan maraming demonyo na alalay. Isa-isahin ka niyan. But, pag nag-humble ka na lang at nanahimik, ipinagdasal mo sila, hinayaan mo ang Diyos ang gumanti for them. Then one day, titigil yung mga yon at mananahimik kayong lahat. Amen. Hindi po worth. Hindi po worth. May calling ka, may purpose ka, gawin mo yung purpose ni Lord sa buhay mo. As a matter of fact, I learned to pray for those people. No, yung mga tao na pilit na pinababagsak ka, matuto kang ipag-pray sila. I learned to thank God for them. Because God used them to elevate me in the next dimension where God is taking me. Tama? Mag-e-elevate ka doon sa next level kapag hindi mo pinansin yung mga kwentong yan, yung mga ginagawa ng tao behind you. Amen. Naririnig niyo po ba ako? So sabihin mo, thank you Lord for lying on me. Yung mga taong yon na gumagawa ng lies sa'yo. Sabihin mo, thank you for talking about me. Thank you for trying to hurt me. Thank you for trying to frustrate me. Because God elevated me, God rewarded me, God promoted me because of what you did to me. Ganun po ang mangyayari. Amen? Sige nga pa, palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Hindi ko alam kung sino pang kausap ko sa inyo. Hindi ko po alam. Pero po, yung sinabi ng kanta kanina, yung slow song kanina, yung sinabi po ng kanta, ang sabi niya, I will serve you, Lord, with all my heart. I will love you, Lord. Yun po yung sabi. At kapag po tayo kumakanta, mga anak, listen to me carefully, kapag po tayo kumakanta sa Panginoon, lagi niyo pong iisipin na ito po'y para kang nagpe-pray kay Lord. Yung pong the way we worship na galing sa puso natin, para kang nagpe-pray kay Lord. Kung sino man yung kausap po rito sa message na to, sino man yung naka-receive ng message na to, sino man yung nag-decide na simula ngayon, lalakaran ko ang purpose ko kahit ano pa ang sabihin ng tao sa akin, kahit ano pa ang gawin ng demonyo sa akin, magpapatuloy ako because I believe in my heart na may purpose si Lord sa buhay ko. Amen? Sige po, palakpakan si Lord. You can stand po tayo lahat. Amen? Come on, please. Taas yung kamay mo right now. Panginoon, maraming salamat po sa series ng purpose na ito, Lord God, na itinuro niyo sa amin. Maraming salamat, Panginoon. Now we realize, Panginoon, na hindi kami kailangan sumuko, hindi namin kailangan isurrender, hindi kailangan po maghinder. We will not stop, we will not quit. Just because we experience difficulties and troubles and lies, hindi kami mapupustrate dahil lang may mga taong gusto kaming pigilan sa mga bagay na gusto namin gawin for you. Lord, maraming salamat po sa series na to, Panginoon. Dahil tinuruan nyo kami, Lord, na starting today, hindi kami papaapekto sa anumang negatibong kwento, sa anumang negative thoughts, sa anumang difficulties, anumang hirap, anumang storm ang dumating sa buhay namin, sa trabaho namin, sa health namin, sa family namin, Panginoon. Dahil naniniwala kami that we are on our way to our destiny. Kung kami man po is lumalakad sa calling namin at purpose, alam namin, Panginoon, na itong tawag nyo sa amin, may kasama talagang pagsubok, Lord God. Kaya po, tulungan nyo kami, Lord. And while we worship you tonight, ibigay nyo sa puso namin, Lord God, na patuloy namin matutunan, Lord, na maging matatag. Patuloy namin matanggap, Panginoon, na ano man ang mangyari sa buhay namin sa pagsunod namin sa inyo, hindi nyo kami iiwan at hindi nyo kami pababayaan. Lord, narinig namin tonight, na-remind kami na the vengeance is yours, Panginoon. It's not mine. Kaya po magpapatuloy kami
sa calling namin at gagawin namin yung purpose namin na pinagagawa nyo sa amin. In Jesus' mighty name, and everybody of us will say, Amen. Come on, let's worship Him. Let's worship Him. Come on, everybody. Sing it from the bottom of your heart. Come on, sing it. Will obey you, Lord, to walk in the ways you will lead me. I will serve you with all my heart. I will love you with all my heart. I will give my all to you. I will serve you with all my heart. I will love you with all my heart. I will give my all to you. Hallelujah. Will be faithful, Lord. My heart Yes, Lord, we will obey you, Lord. will obey you, Lord, to walk. We will walk in your living in our lives. Salamat po, Panginoon. Lead me. Surrender your hands to God. Come on, everybody. With all my heart, I will serve you with all my heart. I will love you with all my heart. I will give my all to you. With all my heart, I will serve you. With all my heart, I will love you. With all my heart, I will give my all to you. Come on. With all my heart. With all my heart, I will serve you with all my heart. I will love you with all my heart. I will give my all to you. Come on, sing it with conviction. with all my heart, I will serve you. With all my heart. I will love you. With all My heart, I will give my all to you. Sige, hanggang marinig ni Lord, with all my heart. I will serve you
with all my heart. I will love you with all my heart. I will give my all to you. Hallelujah. 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 Panginoon, sa gabing ito, Lord, as we worship you, Panginoon, as we sing praises to your name, Lord God, I pray, Panginoon, na wala ni isa man sa lugar na ito, Panginoon, ang lalabas na hindi dala-dala ang salitang kanilang narinig tonight, Lord God. Panginoon, simula ngayon, Lord, patuloy niyo hipuin ang bawat isa, Lord God, because we know, Lord, alam namin, Panginoon, na malapit ka nang bumalik, Lord God. Naniniwala kami, Panginoon, na babalik ka one day, Lord God. At ayaw naming datnan mo kami na walang ginagawa. Ayaw naming datnan mo kami na malayo sa presensya mo, Panginoon. Lord God, we are so thankful for what you have done in our lives, Panginoon. Napakarami niyo pong ginawang magandang bagay sa buhay namin, Lord God. Hindi niyo tiningnan ang aming kasamaan. Hindi niyo tiningnan ang aming kasalanan. Bagkus, Lord God, tinawag niyo kami at ginamit niyo for your glory. Kaya po tonight, Lord God, with all our heart, we will serve you. With all our heart, we will love you. We will give everything to you, Panginoon. Dahil nalaman namin, nakita namin tonight, na pinatatatag nyo kami, na may purpose kami, na hindi kami aksidente, Lord God, na hindi po kami someone na walang purpose sa buhay na to. We are existing in this life because you have called us for a purpose. You have called us for a purpose. Hallelujah. With all my heart, I will love you. With all my heart, I will give my all to you. Come on, for the last time. Sing it from the bottom of your heart. With all my heart, Lord, we will serve you. We will serve you, Lord. We will love you. We will love you, Lord God. We will give everything to you. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Lord God, na tinuruan nyo kami sa gabing ito. Pinarealize nyo sa amin, Panginoon, na kaya kami naririto dahil may purpose kami, Panginoon. At salamat, Lord, na dinala nyo pa kami sa Abu Dhabi para lang makilala kayo. Dinala nyo ko pa kami dito sa lugar na ito para lang hindi magtrabaho, para lang hindi pagpalain ninyo, ngunit para mapagsilbihan kayo, Panginoon. Gamitin nyo kami, Lord. Palalimin nyo kami, Panginoon. Nang sa gayon, Lord God, sa aming pagbabalik sa Pilipinas, maging living testimony kami sa aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Maraming salamat po sa gabing ito. Salamat, Lord, sa Purpose Series na itinuro niyo sa amin. Binuhay niyo kami muli, Panginoon. At binigyan ng pagkakataon na magkaroon ng realization na nabubuhay kami, hindi aksidente, hindi coincidence, but nabubuhay kami for your glory alone. For the name of Jesus. Salamat, Lord God. Thank you so much. We bless your name. We glorify your name. We lift up your name. In Jesus' mighty name. And all of us will say, Amen, 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 and amen.